Si Paulo nga ba ang dahilan kaya inurong na ni Kimi ang demanda sa kanyang kapatid na si Ate Lakam? I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why, hiding by the baby. May ilang umiikot na chikang idinadaan muna sa blind item. Di umano, maaaring magkaayos na ang magkakamag-anak na nagkaroon ng problema sa pera kaya humantong sa demandahan. May ilang nagsasabing posibleng si Kim Chiu at ang kanyang ateng sila Kam ang tinutukoy sa blind item. Baka raw inurong na ang demanda, pero kailangan pa rin na magbayad at ibalik ang malaking halagang nagalaw. Maaaring out of court settlement na lang ang mangyari at hindi na ito ipaalam sa media. Kaya nakabang ang lahat sa mga kaganapan ngayon sa buhay ng Chinita Princess. Posibleng lumamig na ang loob ni Kim at may nakapagpayo na huwag na niyang ituloy ang demanda sa kanyang ate Lakam. Ika nga, blood is thicker than water. Besides, may natutunan naman si Kim sa nangyari. Kailangan na personal na tutukan niya ang kanyang negosyo at huwag ipagkatiwala sa kamag-anak pa. Well, kung totoo man ito, mas maganda para wala na ring dinadalang sama ng loob ang TV host sa actress at nang maging maayos na ang kanilang pamilya sa ngayon. Hindi man maibabalik yung dating closeness nila, ang importante ay magkakasundo na sila at nagkakaintindihan. Harapin na rin lang ni Ate Lakam ang mga pagkakamali niya at dapat niyang obligahin ang sarili niya na magbayad dahil hindi naman biro ang nasabing halaga na nawaldas niya. Dugo at pawis ni Kimi ang lahat ng yon. Posible kaya bang may kinalaman ang kasintahan na si Paulo Avellino sa pagbabati ng magkapatid at ayaw din ng aktor na malagay si Kimi sa tahimik na hindi pa nasisettle ang issue nilang magkapatid. Siya kaya ba ang nag-udyok na iurong na ang demanda kay Lakam bagkos pagbayari na lang sa mga nalustay niyang pera? Ano sa palagay niyo mga katwit? Mahalaga ang inyong opinion tungkol sa usaping ito. I-comment down below ang inyong saloobin. Hanggang sa muli, Chika Tweet is here.